ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. 12 anyos na babae, hinilitan, natagpuang patay sa Davao de Oro. Suspect, live-in partner ng tiyahin nito, arestado. Justice Secretary Boying at DILG Secretary John Vic Remulla kasama ang iba pang opisyal nakakasuhan kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. BIR nagsampa ng 8.7 bilyong pisong tax evasion cases laban sa mga iligal na nagnenegosyo ng vape. Sa MBC TV correspondents, 26 anyos na lalaki patay matapos malunod sa dagat sa Bolinao, Pangasinan. Sa MBC TV Sports, Anton the Dragon Braga, kampiyon sa SBA Philippine Open 2025. At sa Showbiz Spotted, 66 na kandidata nagpasig laban sa preliminary competition ng Miss Universe Philippines 2025. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Natagpuan ang wala ng buhay na katawan ng isang 12 anyos na babaeng ginilitan sa Davao de Oro. Ang hinihinalang suspect ang live-in partner ng tiyahin ng biktima. Una sa balitang yan, si June Soter. Balita mula sa Davao de Oro. Natagpo ang wala ng buhay ang isang batang babae sa kanyang tahanan sa Puro 4 Barangay Matilo, Nabunturan, Davao de Oro, Lunes ng umaga, Abril 28, 2025. Sa report ng Police Regional Office 11 o PRO 11, nadiskubre ang bangkay ng biktima sa live-in partner sa kapatid ng lalaki ng biktima. Nakita ang bata na tinabunan sa kumot na maraming dugo at nilaslas ang lieg ng biktima. Sa paunang investigasyon, ang tinuturong suspek na pumatay sa biktima ay ang live-in partner sa tiyahin ng biktima kung saan inaristo ngayong araw, Abril 29, 2025. Sa ngayon, nakakustodiya na ang suspek at patuloy pa rin ang investigasyon ng kapulisan upang alamin kung anong motibo sa nasabing krimen. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa dami umanong nilabag na batas, pinakakasuhan ni Presidential Sister Senator Amy Marcos sa Office of the Ombudsman ang mga matataas na opisyal ng gobyerno na nanguna sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung sino-sino sila, alamin sa report ni Raymond Dadpaas. Pinaiimbestigahan ni Senador Amy Marcos sa Office of the Ombudsman ang ilang matataas na opisyal ng pamahalaan kaugnay ng ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay bilang bahagi ng kanyang report sa isinagawang pagdinig ng kanyang Committee on Foreign Relations. Kabilang sa mga pinaiimbestigahan at pinakakasuhan ay sina Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, DILG Secretary Juanito Victor John Vic Remulla, PNP Chief General Romel Francisco Marbil, CIDG Director Nicolas Torre III at Ambassador Marcos Lacanilaw, ang Special Envoy on Transnational Crime. Lumabag umano ang mga ito sa Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act dahil sa invalid na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte, grave misconduct, usurpation of official function at perjury. Sa ipinatawag nitong news conference sa Senado, iginit ni Senador Amy na pinagplanuan ng husto at politically motivated ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Walang ibang layunin nito kundi pabagsakin at siraan ng mga Duterte bago mag-2028. Iminumungkahi namin na imbestigahan ng Office of the Ombudsman ang mga sumusunod. Una,
si DOJ Secretary Remulla Boying maaring managot sa violation of RA 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices for sanctioning an invalid administrative arrest against the former president. Usurpation ng DOJ ng judicial functions. Kahit hindi sila korte, naghahatol sila na halos sila ang naging husgado. Ikatlo, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bumuo na ang Manila Police District ng Special Investigation Task Group o SITG na tututok sa investigasyon sa nangyaring pagpaslang sa biktima na si Lenensky Bacud, third nominee ng Ang Bombero Party List o Ang Bombero Pilipinas Party List at dating chairman ng nasabing barangay. Inaalam ng MPD ang posibleng anggulo ng sanhi ng insidente ng pagbabaril nito sa kahabaan ng Santa Teresita Street kanto ng P. Guevara Street, Sampaloc, Maynila. Batay sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nakatayo si Bacud kasamang iba pang mga individual nang biglang sumulpot ang isang motorsiklo. Lula ng dalawang di pa nakikilalang mga salarin. Bumaba ang backrider ng motor at saka walang habas na pinagbabaril si Bacud. Sinubukan namang rumisponde ng pulis na nasa lugar ng insidente at nakipagpalitan ng putok sa mga suspect. Nakatakas sa mga salarin sakay ng motor papuntang Lacson Avenue at hindi na nahabol pa. Sa iba pang mga balita, nagsampa na ng kasong kriminal sa korte ang Bureau of Internal Revenue o BIR kasunod o kaugnay ng 8.7 billion pisong tax evasion cases laban sa 3 illegal vape business. Ang BIR Commissioner nag-iwan din ng babala. Kung ano yan, alamin sa report ni Boy Gonzales. Naghain ng reklamong kriminal ang Bureau of Internal Revenue sa Department of Justice laban sa mga illegal na vape businesses na may tatak na plaba, denka, tatapler dahil sa hindi pagbabayad ng mahigit sa 8.7 billion pisong buwis. Ayon na kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., hindi nagbayad ng tamang excise tax at nagkulang sa pagfile ng tax return ang 3 malalaking kumpanya ng vape. Binalaan din ni Lumagi ang mga negosyante at maging ang mga celebrity endorsers nakakasuhan kung makikisangkot sa illegal na vape trading. Kasama sa isinampang kaso ang pag-aabor sa halos 9 billion pisong buwis at multa na hindi pa nababayaran. Kasama rin po sa maalala po natin na nag-review tayo ng Big Festival, yung Apex Corporation na sinampahan din po natin yan dahil nakita rin po natin na isa rin po sila sa malaking importer ng mga illicit vape products. Giit ng BIR, tuloy-tuloy ang kanilang kampanya laban sa illegal na vape sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakatakda namang makipagpulong si Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba sa First Family sa Malacanang para sa kanyang state visit. Kabilang sa agenda ng kanilang pulong ay ang economic at security cooperation ng Pilipinas at Japan. Narito ang ulat ni Lev Narciso. Darating sa bansa ngayong araw si Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba para sa kanyang official visit. Magiging panauhin ng Pangulo at ni First Lady Liza Araneta Marcos ang Prime Minister at kanyang may bahay na si Yoshiko Ishiba sa Malacanang ngayong hapon. Magpupulong sina Pangulong Marcos at Prime Minister Ishiba para mas palalimin at paghusayin pa ang economic at development cooperation. Inaasahan kabilang rin sa palalakasing kooperasyon ang may kinalaman sa depensa at seguridad, gayon din ang
people-to-people exchanges. Magpapalitan ng pananaw ang dalawang leader sa regional at global developments. Sa kanyang press conference bago bumiyahe, binigyang diin ni Ishiba ang kahalagahang makaharap at makausap ng personal si Pangulong Marcos sa pagbuo ng matibay na relasyon sa kanyang counterparts. Bitbit rin ito ang usapin sa epekto ng tariff measures ng Amerika dahil mayroon anyang mga Japanese company ang nag-ooperate sa Pilipinas o planong mag-expand ng negosyo sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasabay ng 9 na araw na pagluluksa sa pagpanaw ni Pope Francis, itinakda na sa ika-7 ng Mayo ang inaabangang Papal Conclave na siyang magluluklok sa panibagong Santo Papa ng Simbahang Katolika. Una sa balitang yan, si James Galange. Itinakda na sa May 7 ang pagsisimula ng inaasahang Papal Conclave o pagpili ng mga kardinal ng bagong hihiranging leader ng Simbahang Katolika. Yan ay matapos mapagkasunduan ng mga kardinal sa kanilang ikalimang General Congregation na naganap kahapon. Sa kasalukuyan, mayroong 135 cardinals ang inaasahang dadalo sa naturang conclave na gaganapin pa rin sa Sistine Chapel. Samantala, ang mga kardinal na nasa 80 pababa lamang ang pinapayagang dumalo sa conclave at manggagaling ang bagong Supreme Pontiff. Ayon naman sa isang interview kay Spanish Cardinal Jose Covo, ang conclave nito ay tinawag nitong unpredictable at maaring wala sa inaasahan ng madla ang hihiranging bagong Santo Papa. Habang si Italian Cardinal Pietro Parolin naman, ang nagsilbing Secretary of State ni Pope Francis, ang kasalukuyang Preferiti o ang pinakapaborito na humalili sa upuan ni San Pedro sa Vatican. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. From pack brackets to power plays, nakilala na ang true king of the table at yan ay walang iba kundi si Anton the Dragon Raga matapos itong dominahin ang finals ng kauna-unahang SBA Philippine Open. Ang naging laro, tutukan sa report na ito. Hinirang bilang hari ng lamesa ang tubong Cebu na si Anton the Dragon Raga sa SBA Philippine Open 2025 na ginanap sa Sharks Arena and Sports Bar sa Tomas Morato Avenue, Quezon City noong linggo ng gabi. Tinalo ng 28-year-old Cebuano Q artist si Jericho Panday Banyares with 13-7 final score sa Race to 13 championship match ng torneo na nilahukan ng mga pinakamagagaling na Pilipinong billiards player. Sobrang kaba, kaya gano'n. Kaya kinakaba kasi sobrang excited ko manalo. Kaya gano'n, nanginginig din ko, pinagpawisan na ako. Kaya pressure, iba talaga ang pressure pag nasa main event ka na talaga. Naganda ako, maaga ako natulog, tapos talagang nagpapaano ako, condition talaga. Kasi last na to no chance na pag natalo. Talagang finals na pinaganda ako talagang game na to. Nakuha ni Raga ang 400,000 pesos na cash prize at trophy, habang si Banyares naman ay nag-uwi ng 150,000 pesos at kasama rin ang isang trophy. Para sa mga fans ko, family ko, tsaka sa yung partner ko, kaya binigay ko talaga yung para sa kanila to, laban na to. Message sa mga supporter mo? Thank you sa inyo lahat. Huwag kayong magsawa magsuporta dito sa Sharks. Madami pang event dito, kaya huwag kayong magsawa. Bago makatungtong sa finals, kinailangan talunin ni Raga si Dexter Barnido sa quarterfinals at malusutan sa semifinals si Jolo Aspuria. Ang SBA Philippine Open 2025 ay nagsimula noong April 21, kung saan 128 players ang naglaban-laban para sa 1 milyong pisong total cash pot. Mula rito sa Sharks Arena, para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito mga balitang dapat ninyong abangan. Isang pahayagan sinampahan ng kasong cyber libel kaugnay ng umano'y Oplan Horus. Sa MBC TV Global, idiniklarang 3-day ceasefire ng Russia, isa umanong deceive tactics ayon sa Ukraine. At sa Showbiz Spotted, biyahe ni Drew gagarahe na matapos itong magpa-vasectomy. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa harap
ni Pangulong Bongbong Marcos, masayang nagsipagtapos ang higit sa 200 kadete sa Philippine National Police Academy o PNPA Sinaglawin Class of 2025. Bumandera naman ang valedictorian ng batch mula sa Oriental Mindoro. Ang mga pinakahuling detalye tinutukan live ni Giselle Ricafort. Giselle. Miss Katie, nawalaan nga ni Pangulong Bongbong Marcos itong ika-46 na commencement exercises ng PNPA Sinaglawin Class of 2025 dito sa Camp General Mariano Castañeda sa Silang, Cavite na katatapos-tapos lamang. May temang kapulisan na may malasakit, integridad, sandigan ng ayos sa bayanan 206 na tapos na binubuo ng 8 kalalakihan doong mga kababaihan. Gumuhit ng kasaysayan itong Sinaglawin Class of dahil silang unang Lieutenant ng PNP sunod ng full implementation ng Republic 11279. Matatanda ang ilagay nung nasa batasan yung PNPA direct sa ilalim ng PNP. Binatas una nilang gawin na idedestino yung mga graduates sa Bureau of Jail Management and Penology at sa Bureau of Fire Protection. Personal na iginawad ng Commander-in-Chief ang mga pagkilala at kabilang yung Presidential Kampilan Award na Liste Kampilan kay Cadet Mark Joseph Vito ng Oriental Mindoro na Giselle? Pihit lang tayo ng konti, Giselle. Alright, maraming salamat, Giselle Ricafort. Nag-uulat live at congratulations sa bagong batch po ng graduates na PNPA Sinaglawin Class of 2025. Kakasuhan naman ng disqualification ang mga kandidatong hindi sumasagot sa notice to remove na inisyu sa kanila ng COMELEC. Sa panayam ng DZRH News kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, nagbabala ito na magsasampa na ng disqualification ng Task Force Baklas sa mga kandidatong hindi tinanggal ang kanilang campaign materials. Ayon kay Attorney Garcia, binibigyan ng 3 araw ang mga kandidato para tanggalin ang kanilang campaign materials. Ngunit kapag hindi nila ito itinanggal ay isa na itong election offense at may karampatang kaso. Umabot na sa 480 ang naisyuhan ng show cause order ng COMELEC para sa national at local candidates dahil sa kanilang campaign materials. Notice to remove, may mga hindi nagtanggal and therefore mukhang magpapile na po yung ating pong force backlash ng karampatang kaso laban po sa kanila sapagkat again nakalagay sa batas, bibigyan sila ng 3 araw para tanggalin pero pag hindi tinanggal, election offense na po yan at kasong disqualification. Sa iba pang mga balita, sinampahan ni House Majority Leader Manix Dalipe ng cyber libel case ang pahayagan na The Manila Times kaugnay ng umano'y malisyosong Oplan Horus. Sumesentro ang Oplan Horus sa mga umano'y hakbang ng administrasyon upang madiskwalipika sa eleksyon ang mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Ang mga detalye tinutukan ni Milky Regunan. Kinasuhan ng cyber libel ni House Majority Leader Manix Dalipe ang Manila Times kabilang ang mga opisyal sa panguna ng publisher na si Dante Francis M. Ang II, editors, writers at reporter na si Red Mendoza na mismong nako-cover sa kamera. Isinampa ni Dalipe ang kaso sa Zamboanga City Prosecutor's Office. Ang kaso ay nag-ugat sa malisyoso at peking report na binansagang Oplan Horus hinggil sa umunoy attack plan ng mga kaalyado ng administrasyon. Kabilang daw sa plano sa Oplan Horus ang pagsasampa hanggang sa mapagtibay ng Kamara ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at ang umunay mga plano para ma-disqualify ngayong eleksyon ang mga kaalyado ng Vice Presidente. Ayon kay Dalipe, peke ang dokumento na nagtataglay pa ng kanyang pirma at paninira hindi lamang sa kanya kundi sa mga kandidato ng administrasyon ngayong midterm elections. Binigyang diin Dalipe walang pagtatangka ang Manila Times sa pamagitan ng kanilang
kanilang House reporter na si Red Mendoza na kunin man lamang ang kanyang panig at i-verify kung tunay ang dokumento. Mismong si Representative Toby Chanco ng Navotas, campaign manager ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas, ay tinanggi ang Oplan Horus. Dalang layunin anya ng kanilang hanay ay ipatupad ang malinis na kampanya sa mga kandidato ng administrasyon. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, humingi po ng komento ang DZRH sa nasabing pahayagan ukol sa kaso. Tumangging magbigay ng komento ang The Manila Times kaugnay ng kasong cyber libel na isinampa sa mga publisher nito. Ayon sa lathalaan, maglalabas sila ng opisyal na pahayag kapag natanggap na nito ang opisyal na kopya ng inihaing reklamo. Sa ating ulat panahon ngayong araw ng Martes, maaliwalas pero matinding alinsangan ang patuloy na mararanasan sa Metro Manila, Luzon at Visayas epekto ng easterlies. Sa heat index forecast ng Pag-asa, halos 20 lugar sa bansa kabilang ang NAIA sa Pasay ang tinatayang makakaranas ng delikadong 44 degrees Celsius sa init ngayong tanghali. Apektado naman ang 45 degrees Celsius na init ang Sangli Point sa Cavite, habang maglalaro naman sa 42 hanggang 43 degrees Celsius ang init sa maraming lalawigan sa Northern, Central at Southern Luzon. Samantala, kumikilos pa rin pahilagang kanluran ang low pressure area na nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone. Huli itong namataan sa silangan ng Western Mindanao at sanib puwersang magpapaulan sa Palawan at Mindanao, lalo na sa Caraga at Davao Region. Batay naman sa assessment ng Pag-asa, bagamat unti-unting tataas ang tsansa ng LPA na maging bagyo, ay inaasahang magre-recurve ito palayo ng bansa bago maglandfall sa Southern Luzon. Deceive tactics. Yan ang tinawag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa idineklarang 3-day ceasefire ni Russian President Vladimir Putin, habang isang SUV naman ang sumalpok sa isang paaralan sa Amerika. Ang mga balita sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Nagdeklara ng 3 araw na tigil putukan o ceasefire si Russian President Vladimir Putin kontra sa Ukraine mula May 8 hanggang May 10. Yan ay kasabay ng pagdiriwang ng Russia sa 80 anibersaryo ng pagkapanalo ng Soviet Union at mga kalyado nito noong panahon ng kalawang digmaang pandaigdig. Ayon sa Kremlin, inaasahang dadalo rin sa Russia ang ilang kilalang international leader tulad ni Chinese President Xi Jinping. Samantala, kinuwestiyon naman ito ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky at giniit na gawing 1 buwan na ang ceasefire para isulong ang diplomasya na itigil ang kaguluhan sa nasabing rehiyon. Pasaring ni Zelensky, nangako itong mananatili silang matatag sa tinatawag nitong deceive tactics ng Russia at sa pagpapatuloy ng digmaan. Sa iba pang balita, patay ang 4 na individual, kabilang ng ilang bata matapos sumalpok ang isang SUV sa isang after-school camp sa Chatham, Illinois, Amerika nito lamang umaga oras sa Pilipinas. May napaulat ring sugatan sa insidente at agad idinala sa ospital kung saan ang isa'y kinalangan pang isakay sa helicopter dahil sa kritikal na kondisyon nito. Habang ang driver naman ng SUV ay walang natamong injury, ngunit idinala pa rin sa ospital para sa evaluation na gagamitin ng mga otoridad para sa inisyal na investigasyon. Ayon kay Chatham Governor J.B. Pritzker sa isang social media post, kasalukuyang mahigpit na binabantayan ng administrasyon ang insidente at humiling ng panalangin para sa mga namayapang biktima. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kinasuhan na rin sina dating presidential spokesperson at Attorney Harry Roque at Cassandra Ong ng kasong qualified human trafficking ukol sa kaugnayan nila sa illegal na pogo operation sa Porac, Pampanga. Ang balitang yan sa pagtutok ni Kyle Bulyas. Kinasuhan na ng Department of Justice sina Attorney Harry Roque at Cassandra Leong dahil sa pagkakasangkot umano nila sa mga illegal na aktibidad ng scam farm sa Porac, Pampanga. Sinampahan sila ng non-bailable na kasong qualified human trafficking kasamang iba pang empleyado at mga may-ari umano ng Whirlwind Corporation at Lucky South 99. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, ang kaso kay Roque ay bunsod ng pagiging legal counsel nito sa Whirlwind at pagtulong nito kay Ong para makakuha ng lisensya sa PAGCOR ang
Lucky South 99 sa kabila ng mga illegal na aktibidad na kinasasangkutan ng naturang kumpanya. Samantala si Ong naman ay kinasuhan dahil sa pagiging incorporator nito kung saan kasama umano nito ang kanyang ninong na si Duan Renwu para maitayo ang naturang Pogo Hub. Matatandang itinanggi ni Ong sa mga nakaraang pagdinig ng House Quad Committee na hindi siya ang nagpapatakbo ng scam hub sa kabila ng mga lumutang na dokumentong pinangalanan siya bilang kinatawa ng Lucky South. Sa ngayon, titignan ng hukom sa Angeles City, Pampanga kung saan nakabinbin ng kaso kung may probable cause para isyuhan ng warrant of arrest sina Roque, Ong at mga kasamahan nito. Oras na maglabas ng arrest warrant, magiging palaisipan ngayon kung paano huhulihin si Roque na kasalukuyang nasa the Netherlands para humiling ng asylum. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Agad namang pinabulaanan ng sandatahang lakas ng Pilipinas ang ipinamalita ng China na kontrolado na umano nito ang Sandy Cay sa loob ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Git pa ng AFP, madali nilang mahuhuli ang anumang aktibidad ng China dahil malapit ito sa ating teritoryo. Una sa balitang yan, si Edniel Parosa. Nanindigan ng sandatahang lakas ng Pilipinas na walang ebidensya ang mga aktibidad ng China Coast Guard para makontrol ang Sandy Cay. Ayon sa AFP Public Affairs Office, batay ito sa routine na maritime patrol at verification na isinagawa ng AFP Western Command. Una nang ipinamalita ng Beijing State Media na nakontrol ito ang Sandy Cay 2 na pasok sa 12 nautical miles mula sa Pag-asa Island. Pero sa isang pulong balitaan na sinabi ng AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na madaling maispata ng mga aktibidad sa lugar na ilang kilometro lamang ang layo sa mga okupadong teritoryo ng mga Pinoy. Sandy Cay is only approximately 3 kilometers from Pag-asa. It is within monitoring distance by our forces stationed on the island. And as mentioned by the NTF and the Philippine Coast Guard, there were no presence whatsoever monitored when we sent the interagency team to Sandy Cay. Ginawa ng AFP ang pahayag matapos iwagayway ng Joint Task Unit Pag-asa ang watawat ng Pilipinas sa isang interagency operations Pag-asa Case 1 hanggang 4. Kasama rito Philippine Navy at Philippine Coast Guard, maging ang Philippine National Police Maritime Group na nakamonitor din na presensya ng isang CCG vessel at 7 Chinese Maritime Militia malapit sa nasabing teritoryo. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. No more baby number 6. Yan ang hirit ng ilan matapos ibahagi ng TV host na si Drew Arellano na sumailalim na siya sa vasectomy, isang uri ng birth control para sa mga lalaki. Narito ang Showbiz Report. Last February, isinilang ni Ia Villania ang kanilang baby number 5 ni Drew Arellano. Pero mukhang si Anya Love na talaga ang magiging bunso ng pamilya matapos sumailalim sa vasectomy ang TV host. Congratulations, Bob. Happy vasectomy. Ang vasectomy ay isang uri ng birth control sa mga lalaki. Say ni Drew, ito na raw ang kanyang late and advanced Mother's Day gift para sa kanyang misis. Paliwanag naman ni Iya, late daw dahil dapat noong nakaraang taon pa ito planong gawin ni Drew. Hirit naman ang TV host na si Kuya Kim, welcome to the club, inaanak! Dito, nagsabi na rin si Iya na wala na raw talagang baby number 6. Habang komento naman ang aktres na si Carla Abellana, sa mga kalalakihan dyan, dapat ito raw ang tularan. Kung matatandaan, taong 2014 ang magpalitan ng matamis na ideyo sina Iya at Drew. Ang kanilang 5 anak ay sina Primo, Leon, Alana, Astro at Anya. Abangan sa aming pagbabalik kay PNP Northern Samar, umapela sa mga botante na huwag ibenta ang boto. At sa MBC TV Sports UP Fighting Maroon Star na si Francis Lopez magpapasiklab sa ibang bansa. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Muling ibinandera ng Trabaho Party List ang kanilang kampanya sa patas na karapatan at pagkakataon para sa bawat manggagawang Pilipino. Kasabay ito ng nalalapit na paggunita sa Labor Day kung saan libu-libong trabaho ang naghihintay para sa ating mga kababayan. Nagbabalik si Edniel Parosa. Ilang araw bago ang Labor Day, muling iginiit na 106 Trabaho Party List ang kanilang advokasiyang layong palakasin ang karapatan at kapakanan ng mga manggagawang Pilipino para mabigyan ng patas na oportunidad. Pangunahing layunin ng 106 Trabaho Party List ang suportahan ng mga manggagawa sa paraan ng pagbibigay ng makatarungang sahod, pagtiyak ng seguridad at pagsigurong may naiipon ng bawat isa. Kaugnay nito, suportado ng 106 Trabaho Party List ang naging anunsyo ng Department of Labor and Employment na may 37,000 job vacancies sa 63 job fairs na isasagawa sa iba't ibang panig ng bansa sa araw ng paggawa. Pagkamat positibo ang 106 Trabaho Party List sa mga job vacancies, dapat din umanong matiyak na maibibigay sa mga manggagawa ang tamang pasahod at benepisyo. Kabilang din sa mga layunin ng 106 Trabaho Party List ay ang pagandahin ng kalidad ng trabaho sa bansa, reformahin ang provincial rate, bumuo na sentralisadong database para sa mga naghahanap ng trabaho at iba pang reforma sa sektor ng paggawa. Samantala, tuloy-tuloy naman ang pag-ikot ng 106 Trabaho Party List sa iba't ibang panig ng kapuluan at asahan naman ang kanilang karavan sa Bungabong Mindoro at Dagupan City, Pangasinan. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay naman ang isang 26 anyos na lalaki matapos itong malunod sa dagat sa Bolinao, Pangasinan. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. 26 anyos na binata nalunod sa beach sa Bolinao, Pangasinan. Wala ng buhay na masagip ng kanyang mga kasama ng biktima na isang 26 anyos binata na residente ng Barangay Santulan, Pasig City. Sa ulat ni Bolinao ay si Chief of Police Lieutenant Colonel Wilmer Pagaduan. Dumating sa Bolinao ang biktima kasama ang kanyang mga kaibigan linggo ng gabi at nag-check-in sila sa isang cottage at kahapon alas 6 ng umaga. Naglangoy na ito at natangay ng alon sa malalim na bahagi ng dagat at hindi ito kinayang lumangoy hanggang sa tuluyang malunod. Kaya naman nagtulong-tulong ang kanyang mga kasama na sagipin at makalipas ang isang oras ay natagpuan din ang wala ng buhay na katawan ng biktima. Dinala pa sa paggamutan kung saan idiniklarang dead on arrival ng attending physician. Paalala ng mga otoridad sa mga beachgoers lalo na ang mga bisita mula sa malalayong lugar na mag-ingat sa paglalangoy at tiyakin na may mga kasama sa pagtatampisaw sa karagatan at agad na matutulungan kung may bigla ang pangangailangan. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umaapila naman at nananawagan ng PNP Northern Samar sa lahat ng mga botante na iwasan ang pagtanggap ng pera mula sa mga kandidato kapalit ang buto ngayong nalalapit na halalan sa Mayo 12. Pakiusap ng PNP, iwasan ibinta ang kinabukasan at bumuto ng tama. Maaari naman daw na i-report sa COMELEC at mismo sa pulis ang isang vote buying ngayong eleksyon kung saan isa itong malinaw na paglabag sa batas na nakasaad bate naman sa Omnibus Election Code. Paliwanag ng PNP, 1 taon o maaring 6 na taon ang pagkakakulong sa mapapatunayan sa nasabing vote buying. Matatandaan na binuo ang isang offline kontrabigay upang masiguro na walang mangyayari na vote buying ngayong halalan. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Na-recover ng Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit o BCPO-CDEO ang 1.8 million pesos na laga ng umano'y shabu sa isinagawang drug bypass operation sa Purok Manayaw Sayaw, Barangay Mansilingan, lungsod ng Bacolod. Ayon kay Lieutenant Colonel Antonio Benitez, hepe ng BCPO-CDEO, ang suspect kinilala na sina July Gostilo,
40 anyos residente ng Purok Pagidait, Barangay Filisa at Antonio Pasos Tinto Jr., 48 anyos residente ng Purok Lupa, Barangay Mansilingan ng nasabing lungsod. Si Gustilo ang umano'y high-value individual habang aminado naman si Pasos Tinto na gumagamit ng iligal na droga. Nakuha kay Gustilo ang 7 sachet ng at 3 bulto ng plastic sachet ng umano'y shabu na more or less 270 grams at mayroong market value na umabot sa 1,836,000 pesos. Ang mga suspect sa ngayon detenado sa jail facility ng Police Station 7 ng BCPO. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Baguio City, higit sa 400 personnel at 4 class cadets ng Philippine Military Academy ang nakaboto kahapon sa ginanap na Local Absentee Voting o LAB process sa Fort de Pilar, Baguio City. Ayon kay Attorney John Paul Martin, Baguio City Election Supervisor, ang PMA Local Absentee Voting ay una sa 2 araw na naitakda sa Baguio City. Batay sa record ng COMELEC Baguio, sa 475 na-aprobahang Local Absentee Voting applicants sa PMA, 436 ang nakaboto. 30 siyang hindi nakaboto dahil nasa ibang bansa at nakadistino sa ibang lugar. Sa 34 na na-aprobang Local Absentee Voting sa Tactical Operations Group ng PMA, 2 hindi nakaboto at 6 naman ang boboto bukas Abril 30. Ang Local Absentee Voting ay itinataguyod sa ilalim ng patakaran ng COMELEC para bigyan ng pagkakataon ng mga magsisilbi sa halalan na gamitin ang kanilang karapatang bumoto ng maaga. National positions at party list ang pwede lamang botohan ng mga local absentee voters. Para sa TV Network News, ito si RH41 Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ang isang dating empleyado ng munisipyo ng Samal, Bataan matapos maakto ang nagbebenta ng ipinagbabawal na droga sa isang undercover na pulis sa Barangay Sapa, Samal alas 8:40 kagabi. Kinilala ni Samal Police Chief Police Major Gary Lupian ang suspect sa alias Jim, 46 anyos residente ng nasabing barangay. Nasamsam sa operasyon ang tinatayang 13.5 gramo ng shabu na may street value na humigit kumulang 91,800 pesos kasama ang mark money na ginamit sa Bebas Operation. Napag-alaman na dati itong utility worker sa munisipyo, naka-assign sa garbage section, ngunit sinibak sa trabaho matapos magpositibo sa isang surprise random drug test. Ayon sa ulat ng Samal PNP, matapos mawalan ng trabaho ay nakatanggap sila ng impormasyon na sangkot na ito sa pagbebenta ng droga, dahilan para ikasa ang Bebas Operation na pinangunahan ni Police Lieutenant Orlando Perez Jr. Agad dinakip ang suspect matapos magpositibo ang transaksyon. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Samal PNP ang suspect at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, tuluyan nang nagpaalam ang small forward ng UP Fighting Maroons na si Francis Lopez sa UAAP para simulan ang kanyang career sa international scene. Kung saan ito nakatakdang maglaro, tutukan sa report ni Matchpoint Millie Borja. Tinapos na ni Francis Lopez ang kanyang karera sa University of the Philippines. Ang 6'6" UAAP Season 87 champion ay nagpa siya ng hindi ituloy ang kanyang natitirang 3 taon ng collegiate eligibility upang maglaro para sa Fighting Eagles Nagoya sa Japan B-League. Ang naturang anunsyo ay kinumpirma mismo ni Lopez sa pamamagitan ng UP Office of Athletics and Sports Development noong Lunes. Sa kanyang karera noong Season 87, nagtala si Lopez ng 10.8 points, 5.9 rebounds, 1.9 assists at 1.3 blocks. Maliban dito, naging mahalaga rin ang kanyang 3-pointers sa Game 3 ng Finals laban sa De La Salle University para makuha ng Fighting Maroons ang kampyonato. Dahil dito, sasamahan ni Lopez ang kanyang mga dating kakampi na sina Carl Tamayo at JD Kagulangan bilang mga Asian imports sa mga profesional na liga sa Japan at Korea. Bago ang kanyang paglipat, si Lopez ay may natitirang 3 taon pa sana sa eligibility sa UAAP.
Samantala, sila Harold Alarcon, Jerry Abadjano at Ray Remogat ang magsisilbing sandigan ng UP sa kanilang pagtangka na depensahan ng kampeonato sa Season 88 ngayong taon. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ilang tulog na lang at makikilala na natin ang susunod na Miss Universe Philippines. At kagabi nga, nagpasiklaban na ang higit 60 kandidata sa preliminary round ng prestigyosong kompetisyon. Narito ang Showbiz Report. Nagpasiklaban kagabi sa Newport Performing Arts Theater ang 66 na kandidata sa preliminary competition ng Miss Universe Philippines. Ang mga nagagandahan at nagseseksihang dilag nagpatalbugan sa pagrampa, suot ang violet swimsuit. Habang fierce and elegant naman ang mga ito noong evening gown segment. Una riyan, sumabak din ng MUPH candidates sa isang closed-door interview. Ngayong edisyon nga, kabilang sa mga nag-aasam na masungkit ang titulo bilang susunod na Miss Universe Philippines ay ang pageant veterans gaya ni na Reina Hispano-Americana 2017 Teresita Sen, Whitwin Marquez na pambato ng Muntinlupa, Miss Earth Air 2023 Iliana Marie Aduana ng Siniloan, Laguna, Miss Cosmo 2024 Top 10 finalist at Tisa Manalo na kinatawan ng Quezon Province. At Miss Earth Philippines Water 2019 Chelsea Fernandez na pambato naman ng Sultan Kudarat. Samantala, nakatakdang ganapin ang coronation night sa 2 ng Mayo sa Mall of Asia Arena, kung saan ang papasahan ng korona ni Miss Universe Philippines 2024 at reigning Miss Universe Asia Chelsea Manalo ang siyang magiging kinatawan ng Pilipinas sa international pageant na gaganapin sa Bangkok, Thailand sa Nobyembre. Para sa MBC TV Network News, ito si Angelica Cosme ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Martes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas araw ng Miyerkules para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.